Sa nakita ko rito, walang bantay sa reception at walang security guard. So walang tao sa front desk. Tulog po yung bantay. Patay. Sargento Pepe, ano pong resulta ng inyong investigasyon? Actually sir, tapos na po at naisampa po sa prosecutor's office ng Pasay City yung criminal aspect ng sa insidente na yun sir. Identified ho ba yung dalawang suspect? Yes sir, sila Mark Bautista, E. Gilier Okay. at saka si Mark Christopher Paligato. Paano po itong nawala na gamit kila ma'am? Kung anong karapatan ng nasa batas, okay lang yun. Kung sabi ng batas, ako ang magbabayad, o wala tayong magawa kay Kwan. I-compensate mo, tapos ngayon, lagyan mo na ng mga double lock lahat ng unit, tapos ang problema. And then ituloy mo yung demanda doon sa dalawang magnanakaw. Tama? Good. So pupunta tayo ngayon sa Pasay LGU sa munisipyo ng Pasay at doon kayo magkaayusan ng mga biktima. Okay? Sige, sir. Thank you, sir. Nung hinolda po kami, lahat ng gamit ko tinangay, ultimo vape, susi ng sasakyan, dala rin po. Alam naman po nila na nawala yung susi. And yet, pinato nila. Mr. Tadios, huwag na pabayaran yung tow fee kasi wala namang violation. I suggest po, sana po makapunta sa office natin Okay, si Mr. very Isa, good. no? Okay. Para ma-assist po natin sila. Yes, sir. Yes, sir. Sige, ma'am. Thank you po. Doon natin makita Okay. kay Thank you po, Mr. sir. Jun Tadios. Ngayon po, Sir Majid, ano po ba ang plano po ninyo patungkol po dito, sir? Hindi, kung ako lang walang sa akin na okay na ayusin yung Kwan. Yung pangyayari dun sa Kwan, building namin. Siyempre, hindi natin yun inaasahan. Ang dinidemand po kasi nila is yung danyos po. No, na may marami pong nawala sa kanila na dahil nga po dun sa nangyaring incident. Nakausap ko na po sila Sir Madid before. Sama po yung sila Sir Pagulayan. 96,000 po. Ang sinabi ko pa po sa kanya. Si Ma'am Marcella po, siya po yung isa din po sa nanakawan din po dun sa inn, no? Isa po kayo sa nilooban. Opo. So sa inyo, ma'am, magkano naman din po ang demand niya? Nawala po yung is 90. So Sir Majid, kayo po, ano po ang Hindi ako, willing ako makipagkasundo. Kasi ma'am, yung Kwan, ang nangyari doon, nung pumunta sila doon ma'am sa Kwan kay ma'am, kay Pagulayan, sinabi ko, isulat yung Kwan. Yung hindi, yung babayaran, ano ba yun? Yung babayaran ko. Tapos, ito yung sinulat niya. Siya ang nagsulat yan, 50. O, di ba? 50. Sabi ko, i-detail muna yung nawala. So, sir, wala tayong magagawa. Yung po yung deklarasyon nila. Let's meet halfway. Yung hindi masakit para kay sir, yung hindi naman po agrabyado si ma'am. Ay, ganun po tayo. Ito sir, loyal list namin. Linggo-linggo, paminsan, 4 na araw. Kaya nanginginan ako na bakit gano'n ang nangyari. Paminsan, 3 araw, pinakapunta 1 linggo, 3 araw sila. Pero Sir Majid, hindi naman po ibig sabihin yan, sir, is syempre sira na po yung negosyo nyo. Ang gusto lang po namin ng LGU Pasay and with Senator Raffy na maayos po, no, na hindi na rin po maulit to. Narinig yung mga panig namin. Ayun ang, kung sa ako, okay na sa akin kayo nang bahalang mag-desisyon. Thank you sir, napaka ano ni sir kasi unang-una wala. Ang hirap makipag-asundo, pera yan. Pera yan. But anyway ma'am, sabi ko nga po, kami rin, siguro may pakiusap din ni sir, na yung maluwag din naman sa kanya. Yung hindi kayo parehong agrabyado. So, kayo pong makakapag-decide yan. So, kung kayo ma'am, ikaw din, siguro on your part din, okay lang ba na hindi buo yung katulad ng dineklara niyo yung pwedeng bayaran ni sir? Kasi, nandito na po ito solusyon na po yung ginagawa natin. So, yung problema, yan na natin, nangyari na po yun. So, lesson learned na lang. Sa inyo ma'am, sa tingin niyo po, okay lang po ba na hindi buo yung sa dinedeklara niyo? Pwede naman po, sir, kasi tutuusin, hindi na nga po namin sinama doon yung mga absent namin, yung stress sa nangyari. Kasi ilang linggo din po akong hindi nakapasok. Kamuntik-muntikan din po ako masuspend dahil po sa nangyari. Kasi hindi lang naman po
Di naman po talaga valid reason yung ma-hold up para mag-leave ng ganong katagal. Wala naman po sa akin sinabi na tinuloy yung sasakyan ko. Wala po silang binigay na ticket or citation. Okay. Kaya nagulat na lang po kami, bakit wala po yung sasakyan dun sa kanila? Pero sabi nga po ng mayor natin, gagawa natin ng paraan yan at siya mismo tatawag sa traffic para tignan yung pwede nating maibigay na assistance sa'yo. So, it's either walang bayad, I don't know, pero ang pangako sa atin ni mayor is tatawagan niya sa traffic para magawa ng paraan. Sir, malaking bagay na sa'yo kasi dapat kakarga pa sa'yo yun. Pero yung mayor natin, ganito siya ka-generous. Talagang tutulong kahit wala siyang alam dun sa issue. So, ang sa amin po siguro, Sir Majid, is sana po i-comply natin yung mga pagpapahigpit po sa ating mga establishment. For example po, yung pagkakaroon ng security. Though hindi naman po nire-require ng batas talaga, wala tayong sa Pasay po na kailangan may 24 hours ka rito, wala pong gano'n. Pero sana naman po, in humanitarian reasons, is may business po tayo. Ayun, sir, mayroon ng van. May bantay na po. Harang. Parang, Gate, hindi ko gate. nakapunta ka. Hindi ka Wala dati kasi pong gate yun diretso parking pa. Oo. Minsan Ngayon, nagpa-park sa marami, pag gabi na, nilalak yun. So, sir, yung natin, yung mga susi natin, double lock. Marami na lang. Pa-double lock na po tayo. So, Lahat yun mayroong... so Saka yung packet sa taas. Yung mayroon ng smart lock. Okay, yung smart lock na pala mo. So, di ba? Hindi, dati mayroon yung pero kasi hindi na... So, pwede ka na Security guard, Sir Yes, Jun. security, sir. Security personnel. Baka pwede yung sinulat niya ng... Yung una daw, ma'am. Oh, yun lang. Kung 50, isang bagsakan na lang para wala na tapos na. Ayoko na One ng time payment ayoko na na po. ng communication or what. Para pareho kami. Liguran na namin yung nangyari. Okay po kayo, ma'am, 50,000. Basta ibibigay po ngayon. Opo, ngayon Sa na. inyo po, ma'am. Same po. 50,000 din po. Basta may ibigay din po ngayon. One time Pwede payment. man yung pag 25 sa kanila tapos Next Next month, 25. oh, March. Dalawa na lang yun. no? So today, tig 25,000. Then yung pangalawang 25,000, March 20 po. Meron po tayong nais idulog dito. Yung ating complainant po ay natow daw po. Doon na-mention na po yata sa inyo, Mayora, ni Sir June. Ano po ba ang maaaring maitulong po natin, Mayora? I-refer ko siya dun sa aming traffic and then kung ano yung pwede naming maitulong na maka-discount dahil naging 3 buwan na yata, no? Oh, yes, Hindi niya napupuntahan. So, ano na lang po, sige po, kung talagang wala naman yung tao, tutulungan po natin siya na makuha. Dato na sa Ayun. Opo. Thank you very much, Mayora. agad-agad po nung nangyari yan, talagang nag-endorse po ako sa council ng ordinance requiring the hotels, apartels, at saka po mga dormitories and similar lodging establishments na mag-provide po ng 24-hour security personnel. Wow. Yun po, opo. Matutuwa po nito si Senator Mayora, pero papaalam po namin sa kanya ito pong na-draft na po ito na Mayora. Yes, Opo, na-endorse na po sa na-endorse na po. Na-endorse na po ito sa council at i-hearing na po ito. Maraming salamat po, Mayor, and mabuhay po kayo, Mayor. Ito po. Salamat po, bye-bye po. Initially po, ang objective po nito, ay since ang Pasay po is a business-friendly city, kami po ay hindi lamang po tumitingin doon sa kamalian po nung ating mga businesses, kundi itutuwid po natin yung mga dapat ituwid. That is why po, ito pong ordinansa na ito, yung DRINAF na in-endorse po ng ating mayor, Mayora Emmy Calixto Rubiano sa ating council, na higpitan po yung mga establishment na 24-hour po magkakaroon ng security personnel yung bawat establishment para hindi na po maulit katulad po na nangyari ito sa Barangay 188. So, malaking pagbabago po ito. Malaking tulong po ito, hindi lamang po sa mga negosyo, kundi sa inyo rin po na mga parokyano ng mga hotels para maprotektahan po yung seguridad ninyo sa management and then sa inyo po na mga parokyano. Sir June, maraming salamat po, Sir June. Thank you very much po. Opo. So, ngayon po, Sir, okay na po kayo, Sir Majid and Ma'am. So, pupunta na lang po tayo ng barangay para doon po magkaroon ng agreement na 25,000 today cash and then 25,000 po sa March 20. Yan po ay okay po sa inyo, Ma'am? Ma'am? Okay na po sa inyo yan. Okay.
Ang kasunduan ni na Krisa Elson at si Alvin Madid ang mga sumusunod. Number 1, nagbabayad si Alvin Madid ng halagang 50,000 pesos sa babayaran ng 2 payments. Magbibigay si Alvin Madid ng 25,000 pesos ngayon at ang natira na 25 ay sa March 20, 2026. Ang kasunduan na ito ang full payment sa settlement sa damages incurred. Sir Rafi, thank you po. Nakuha na po namin yung paunang bayad po ni Sir Madid. Thank you po sa tulong nyo. Pati po yung sa sasakyan, sa tulong din po ni Mayor Emmy. Thank you po at makukuha na rin ko na rin po yung sasakyan po. Thank you po. Maraming salamat po Senator Rafi and sa lahat po ng staff na bumubuo na tumulong po sa amin. Nakuha na po namin yung paunang bayad po para po dun sa settlement po sa nangyari. Thank you po. God bless po. Tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan. Magandang araw po sa inyo, Mayora. So, on behalf of Senator Rafi Tulfo, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa agaran nyo pong pagtulong at pag-aksyon para po dito sa ating constituent na si Ma'am Krisa. Oo, una siyempre, i-congratulate ko si Sen Tulfo dahil talaga naman sa programa niya, maraming natutulungan. At pati naman din yung mga inireklamo ay nabibigyan din natin ng pag-aaral at para pagandahin palalo ang mga paglilingkod na ibinibigay. So anyway, doon sa nangyari, doon sa isang nilapit, gumawa ng ordinansa na pinag-iigting lalo ang seguridad sa hotel facilities o iba pang establishments sa lungsod ng Pasay. At para maproteksyonan, hindi lang yung mga nagtatrabaho, kung hindi, lalo tigit yung kanilang mga clients. At para naman sa aking constituent, sa tingin ko meron kayong hindi pagkakaintindihan dahil iba yung nagreklamo at ang dating naman ay hindi reklamo o hindi pinapatong yung sasakyan. So, sa paglapit sa amin, talagang kinausap ko ng traffic head na kung ano ang pwede namin maitulong pa sa iyo ay magtulungan tayo. At kung in case na hindi pa din kaya, nandito naman ako to augment kung ano man ang dapat pa nating obligasyon sa gobyerno. Thank you po, Mayora. Thank you rin po, Senator Rafi, sa pagtulong po and sa pag-agarang action din po sa pagkuha po ng sasakyan ko po. And kay Mayora po sa mabilis din pong sagot din po sa aming request din po. Thank you po. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming Ma'am, ngayon po nandito na po tayo sa garage kung saan po nakalagay yung inyong natupo na sasakyan. So ito po yung inyong sasakyan? Apo, ito po. Anong unit po yan, ma'am? Honda Civic po. So gaano po siya katagal na nagstay dito? Sa 3 months din po. 3 months Opo. din. So ayun po, huwag po kayo mag-alala, ma'am, dahil gaya po ng pinangako po ni Sen. Rafi Tulfo at syempre ni Mayora Rubiano na tutulong po siya para po matubos po natin itong inyong sasakyan. At nabayaran na po natin kanina yung ibang payment po, ibang fees po doon sa mga penalties, and ngayon ready na siya para maiuwi nyo na po sa inyong bahay. Thank you po, and thank you po ulit, Senator Rafi, sa agarang action po, and kay Mayore sa mga dagdag na tulong po and sa agarang action din po. Thank you din po. So ngayon pahatakin na natin to pawisay. Opo. Papasusian. Okay na. Opo. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya
niya kahit siya ang Thank you po, Senator Raffy, at nasettle na po namin yung dispute before namin ni Sir Madid. And thank you din po at nakuha ko na po yung sasakyan ko. Natino po ng Pasay Traffic. Maraming salamat din po kay Mayora. Thank you po ulit, Sir Raffy, sa agarang action. Yan lang po. Thank you po. Bye-bye. Salamat sa'yo, Idol Raffy Tulfo. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagawa.